Kasi nga, pag alam niya na siya yung mas matalino, siya yung mas magaling, siya yung mas mapera, alam niya na mas may control siya dun sa relationship at alam niya na pwedeng maboard siya. Ang babae ginagamit kadalasan ng nararamdaman nila or ang feelings nila. Ano sinabi ko sa inyo? Mahirap kontrolin ng babae. The best thing you can do is what? Kung natatandaan nyo mga ropa, ano? 2? Kasi ang babae, hindi nyo talaga mapiplease mga ropa. Ulitin ko, the only time na mapiplease mo ang isang babae pag siya na yung nag-chase sa'yo or pag siya na yung naghahabol sa'yo. Sa bawat babae nakikilala nyo, dapat yun ang pine-frame nyo sa kanya. Hindi pwede na kayo ang ipe-frame niya. Kasi ang babae, pag tinitingnan mo as a trophy girlfriend or yung babae na tingin mo mas tumataas ang value mo dahil pinili mo siya, then doon pa lang mali ka na. What's up mga ropa? Pinubuhong yung lingkod, suplado mo to. Okay, meron akong papapanood sa inyo, syempre. At yun ang ating pag-uusapan. So, pinorward ng isa sa mga ropa natin. Wow. Ang traffic. Wait lang mga ropa. Hinto muna tayo sandali. Okay, sana dinig nyo to mga ropa. Pag matalino na kasi yung babae, ayaw na ng lalaki. Ayaw na nga. Kasi napapagod sila sa'yo kasi aawayin mo sila. So mas gusto nila yung mga babae na kaya nilang kontrolin. Wow. Mga ropa, totoo ba tong kanyang sinasabi? O kathang isip lamang niya ang kanyang sinasabi? Na ayaw natin sa mga babaeng matalino kasi nga aawayin lang daw tayo nitong mga babae na to. Do you think totoo yun mga ropa? Yung mga gandong babae, halatang hindi alam kung saan na-attract ang mga kalalakihan no? Kasi kung ganyan ang argument niya na ayaw ng lalaki sa mga babaeng matatalino kasi nga aawayin mo lang kami, I don't fucking think so. Kasi unang-una, ang babae naghahanap ng lalaki na mas superior sa kanya. Tama? So, doon pa lang talo na siya sa argument niya na sinasabi niya ayaw ng mga lalaki sa matatalinong babae. Kasi unang-una, hindi naman talaga magiging attracted ang babae sa lalaki na siya pa yung mas magaling. Gets? Kung mas magaling ang babae sa lalaki, usually, ang hanapin ng babae is yung mas matalino, mas mayaman, mas malapit sa kanya. Di ba? Di magsesettle ang babae sa mas mababa sa kanya. Di ba? Mas prepare ng babae yung lalaki na mas superior at dominante sa kanya. Kasi nga, pag alam niya na siya yung mas matalino, siya yung mas magaling, siya yung mas mapera, alam niya na mas may control siya dun sa relationship at alam niya na pwedeng maboard siya. Gets? Kaya imposible yung sinasabi ni girl na ayaw ng mga kalalakihan sa matatalinong babae. Di ba? Kakaroon din tayo niya someday mga ropa. Kasi ang babae cannot date down. Especially kung nakapag-date na siya ng talagang malulupit na lalaki. Kaya nga may tawag sa kanila, di ba? Pag yung patuloy pa rin silang nangangarap or patuloy pa rin hindi makamove on sa naging boyfriend nila na malupit, di ba? Kaya nga sa kanila nanggaling yung salitang alpha widow. Di ba? Hindi sila makamove on dun sa lalaki na the best na naging ex nila. Kaya nga yung iba, pina-Frankenstein. Yung mga bawat lalaking na-meet nila, gusto nila pagsamasamahin sa isang lalaki lamang. Kung ano man yung mga traits na na-experience niya sa iba't ibang klaseng lalaki. Di ba? Kaya mga ropa, hindi totoo yung kanyang sinasabi. Dahil kahit siya, alam niya sa sarili niya, hindi siya ma-attract sa lalaki na siya yung mas matalino. So, ibig sabihin, hindi tayo intimidated talaga sa matatalino. Di ba? O sa magagaling na babae. Kasi ang question dun dapat, papansinin mo ba kami? Di ba? Jojowain mo ba yung kagaya ko na lalaking simple? Tapos malupit ka, celebrity ka, model ka. Di ba? So mas prepare mo yung lalaki talaga na masigit pa sa'yo. Kaya dun pa lang sa argument na sinasabi niya, ulitin ko, talo na siya. Okay? So ladies, para klaro sa inyo kung ano ang gusto ng mga kalalakihan, men can date down. Gusto lang namin yung mga simpleng babae. Hindi naman kami nag-aasam na sobrang lupit ng babae. Kasi at the end of the day, keepy is keepy. Di ba? And men want peace. Yun ang pinaka number one na gustong makuha ng isang lalaki sa isang relationship. Yung peace. Kaya nga tatanga-tanga yung mga lalaki na pipiliin yung babae na sobrang ganda tapos masakit naman sa ulo niya. Di ba? Tandaan nyo mga ropa, at the end of the day, maniwala kayo sa akin, mas magmamatter or mas i-value nyo yung peace na kayang ibigay ng isang babae. Hindi yung dede niya, hindi yung puwet niya.
Masarap ang tahimik na buhay. Masarap sa pakiramdam nating mga lalaki. Yung babaeng pinili natin is siya mismo, pinoprotektahan niya yung sarili niya. Yung hindi mo na kailangan sabihan, huwag kang magsuot niyan, huwag kang pumunta ron, huwag kang pumarkada sa lalaki. Di ba? Huwag ka nang gumibig kasi in a relationship ka na. Di ba? Yan yung mga hindi kayang abutin ng mga babae na palagimik, palabarkada sa mga lalaki. Or yan yung mga babae na akala nila is mas may power sila pagdating sa relationship. Or they can negotiate more pagdating sa relationship. Well, kung nasa prime age ka, pwede. But still, at the end of the day, you still want a fucking man na pwedeng mag-lead sa'yo na talagang pwedeng bigyan ka ng relationship na gusto mo. Gets? Kaya ladies, huwag nyo sayangin ang oras nyo. Dahil lang sa pride nyo, na ang gusto nyo, treatment business, tapos wala ka namang ginagawa, o wala ka namang mayambag sa relationship nyo. Gets? Kaya sa atin naman mga lalaki, kasalanan din naman natin pag pumili tayo ng babae o binigyan natin ng relationship ang isang babae na talagang walang kayang i-provide sa atin bukod sa kaganda niya o yung sa sex na gusto mo. 'Di ba? Kung sex lang, Ropa, puta. Actually, pag nagjabul ka, minsan mawawala na yan eh. Hindi mo na nga maiisip yung ganda niya eh. Hindi mo na nga maiisip kung gaano pa siya ka-sexy or kung gaano pa siya ka-hot eh. 'Di ba? Ang masarap lang talaga sa pakiramdam natin mga lalaki, yung babae talagang nagsasubmit. Don't get me wrong, syempre may may emotions tayo bilang lalaki. Pero pagdating sa desisyon natin sa pagpili ng babae, hindi pwedeng makasagabal yung emotions. Hindi pwedeng manggaling tayo sa emotions natin. Dahil magkakamali tayo. Di ba? Kaya mga Ropa, huwag nyo pairalin ng emotions nyo, lalo na sa pagpili ng babae. Okay? Huwag nyo hanapin yung value nyo sa isang babae na malaki puwet, malaki dede. Gets? Hindi pwedeng ganun. Kasi pag yun ang pinairal mo, napakataas na insecurities mo. Naguhumiyaw ang insecurities mo at di mo kaya itago. Kaya nga yung sinabi ko last time, di ba? Yung lalaki na nagsabi na kabulsitan daw, ang lalaki pag sinasabi gusto niya low-key na relationship, mas kabulsitan yung ipopost mo yung girlfriend mo kasi proud ka or parang pride para sa'yo kasi maganda yung girlfriend mo. Yun yung mga lalaking insecure. Yun yung mga lalaki na nakikita niya yung value niya sa girlfriend niya na maganda, kaya proud na proud siya. Wala namang masama kung i-post mo pero kung doon ka nang gagaling, pinopost mo kasi proud na proud ka kasi naka-pull ka ng maganda, then ibig sabihin may problema sa psyche mo na kailangan mo ayusin, Ropa. Okay? Kasi ang babae, pag tinitingnan mo as a trophy girlfriend o yung babae na tingin mo mas tumataas ang value mo dahil pinili mo siya, then doon pa lang mali ka na. Di ba? Hindi porket hindi mo pinopost ang isang babae sa social media, hindi ibig sabihin no, hindi mo na siya gusto, hindi mo na siya mahal, or hindi genuine yung nararamdaman mo sa kanya. Yun ang bullshit. Di ba? Kaya mga Ropa, ulitin ko, ikaw ang lalaki, ikaw maglilid ng relationship, at ikaw ang dapat nakakaalam kung ano yung mas the best sa relationship yung dalawa. Alright? Hindi ko naman kayo binibigilan mag-post pero kung ang idadahilan nyo just to make her feel good, just to make her feel safe, or para sa reassurance, I don't think na kailangan yun. Di ba? Or yun yung pinaka number one na dapat mong gawin para ma-reassure siya. Di ba? Ba't noong unang panahon naman wala naman social media? Pinopost ba nila yung asawa nila? Hindi nga nila alam kung may asawa na isang babae o isang lalaki noong unang panahon, di ba? Kasi nga wala naman social media Malalaman mo lang pag may dala-dala ng anak, or malalaman mo lang pag may kasama na siya. Gets? Ngayon kailangan i-post mo para ma-confirm na in the relationship siya. I don't fucking think so na kailangan mo yun. Ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid, at ikaw ang magsasabi kung ano yung the best sa relationship ng dalawa, mga Ropa. Okay? Sa bawat babae nakikilala nyo, dapat yun ang pine-frame nyo sa kanya. Hindi pwede na kayo ang ipe-frame niya. Maliwanag ba, mga Ropa? Kasi magsasayang kayo ng oras pag ang babae, piniplease nyo lamang. At tapos pag hindi nyo na-please, napoprostrate kayo. Kasi doon pa lang maling-mali na. Kasi ang babae, hindi nyo talaga ma-please, mga Ropa. Ulitin ko, the only time na ma-please mo ang isang babae, pag siya na yung nag-chase sa'yo or pag siya na yung naghahabol sa'yo. They love chasing, mga Ropa. Kasi merong ups and downs of emotions. Yun ang gusto ng mga kababaihan. Gets? Hindi yung predictable ka, hindi yung alam niya na yung susunod na mangyayari, hindi yung kailangan mo maging super nice sa kanya, hindi yung kailangan mo maging simp or magpaka-simp, hindi yung kailangan mo magpaka-white knight para lang masabi mo na gusto mo siya. Di ba? Yung mga nagsasabi na kailangan mo i-post yung girlfriend mo kasi manluloko ka pag hindi mo pinopost yung girlfriend mo, or may tinatago ka sa girlfriend mo kaya hindi mo siya pinopost. Yun yung mga lalaking white knight na talaga nagpapaka-white knight sa social media na akala niya attractive yun sa mga babae. Di ba? Okay, balik tayo, mga Ropa. Ulitin ko, hindi matibay yung argument niya.
Why? Kasi nga, unang-una, ang babae naghahanap ng superior at mas magaling sa kanya. So, dun pa lang mali na yung sinasabi niya ng ayaw natin ng matalinong babae kasi daw ang gusto natin yung makokontrol nating mga babae. Unang-una, hindi natin makokontrol ang babae dahil may emotions yan na sinusunod. Ano sinabi ko sa inyo? Mahirap kontrolin ng babae. The best thing you can do is what? Kung natatandaan nyo mga ropa, ano? To influence her. Diba? Pakita mo sa kanya yung leadership mo. Paramdam mo sa kanya kung paano ka mag-lead ng buhay mo, ng sarili mo. Diba? Sa pamamagitan nun, makikita niya yung disiplina mo sa sarili mo. At dahil may disiplina ka sa sarili mo, pwedeng doon siya mag-base or yun na maging basehan niya para mas mapatunayan niya sa'yo na karapat-dapat siya or para mas maparamdam niya sa'yo na karapat-dapat siya sa relationship na binibigay mo sa kanya or ibibigay mo sa kanya. Maliwanag? So, ano tayo gawin natin dito mga ropa? Yung mga gandong babae, mostly single. Pag ganito nagsalita, mostly single. And, yung mga gandong babae, I don't fucking think na may idea sila kung ano talaga at saan talaga na-attract ang mga kalalakihan. Gets? Ulitin ko, ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid ng relationship, ikaw ang nakakaalam kung ano yung mas the best sa inyong dalawa ng kapareha mo, ropa. Kaya wag kang mag-depend sa mga sinasabi ng girlfriend mo or sa mga naririnig mo sa social media, lalo na kung nanggagaling sa mga kababaihan. Okay? Lahat ng yan ay nanggagaling sa emotions nila. Yung feeling nila, akala nila tama. Ang babae ginagamit kadalasan ng nararamdaman nila or ang feelings nila. So tandaan nyo, ang feelings or ang nararamdaman mo pwedeng magbago anytime. Alright? Pwedeng ngayon hindi siya galit, pwedeng ngayon sweet siya, pwedeng mamaya irritable siya. So feelings always change. Kaya huwag kang maniwala madalas sa sinasabi ng mga kababaihan dahil ang mga kababaihan are not accountable. Paiba-iba ang isip, paiba-iba ang sinasabi kasi nga nagbabase sila sa feelings nila. Alright? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.